Ang word ni Jesus Christ, take my yoke. So, sa atong pagsunod sa Ginoo, di gyud pwede, na gyud gapoy burden, no? Na gapoy kabug-aton. Mo na ingon siya, take my yoke. Dayon and learn from me. So, sa Bible times, kanang ibutang isangod sa mga hayop, ang tawag ana yoke, mo na siya yoke. And you will find rest for your soul. So, kaning yoke manghigala nga ginapasabot ni Jesus Christ, kung wala ta nang alagad sa Ginoo, mao mang problema ha. Okay? Matud pa nila, hadlok daw mamastur. Bisag di ka mamastur, parehar magproblema. Parehar man ay utang, parehar man nagrenta, parehar man magsakit, parehar man ay bayrunon. Unsa may nakalahi? Okay? Muna gingon sa may inyong gikahadlukan. Okay? Naturally, nagitay no sa mga wali sa conference, nagitay mga report kay ang Ginoo mas concern man sa preparation more than sa atong performance. Gina-ready man ang tao through preparation. Every building manghigala nga natumpag sa panahon sa linog nakulang sa preparation. Muna, there are times makadungog tag mga report nga naglisod sila, part na siya sa preparation. Kay kung dili i-prepare sa Ginoo ang iyang servant, asa man, no? Basig di niya kaya i-handle ang blessing. Okay? So, pero naagi-yoke. Okay? Naay-yoke. Kay ang Ginoo mas concern sa preparation kaysa atong performance. That is why ang mga pain sa atong life, especially mga lagad ta sa Ginoo, is a great motivator, no? Dako kay sila impact sa atong kinabuhi kung walay pain. Hallelujah. So muna ingon si Paul sa 2 Timothy chapter 1, stir up the gift, no? Stir up daw ang gift. Okay? Ang uban sa inyo hadri, wala mo kahibalo, mahimo mong evangelist one day. No? Pagdagan sa panahon, ang uban sa inyo hadri, mahimong Sunday school teacher. Sa mga bata, og diri pod sa pulpit, sa adult Sunday school. Ang uban sa inyo hadri, gamiton sa Ginoo, mahimong supporter. Ang uban sa inyo hadri, gamiton sa Ginoo, mahimong pastor. And you don't know. Isa lang ako masulti. Don't say no, don't say yes. Mamastor ka? Ayaw tubag yes. Ay pug tubag no. Kay paninglan yung ka sa Ginoo sa imong yes, paninglan po ka sa Ginoo sa imong no. Ang imong tubag, kung itugot sa Ginoo. Okay? Kay once, ang Ginoo mangitag pamaagi. Ning balibad man siguro si Jonah, pero wag siya nangitag laing Jonah. The same Jonah. Pero ang Ginoo nangitag pamaagi. Kana lang. Kay moagi juga ba sa isda. Pero mubalik juga according sa giset up sa Ginoo sa imong life, no? Ning balibad man si Moses, pero wa gid siya nangitag laing Moses. Ning balibad si Jonah, pero wa siya nagkuha laing Jonah. The same Jonah ang iyang gigamit. So in the same way, kita pod sa atong pagpangalagad sa Ginoo, okay? Dili man siguro naa kay burden sa kalag, wala kay burden sa kalag. Ang tubag lang nato, God willing, kung itugot sa Ginoo. Okay? Kung itugot sa Ginoo. Kung naay mga challenge sa inyong life nga gamiton mo sa Ginoo in full time, kung itugot sa Ginoo. Ana lang, no? Kay basig mo ingon mugno na circumstances come, maingon kag yung balibad manggugo, no, tanawara. Daghan na kaayog mga damages, okay? So, kani nga gift, no, matud pa na atay general calling, na po tayo gitawag nga personal calling, okay, or specific calling. Ang atong trabaho, unsaon nato pagkabalo unsay calling sa Ginoo sa atong life, mag-faithful lang ta sa general calling, no? Kanang general calling, ang tanan man mo reach out og kalag, no? Tanan man ta muwali, tanan man ta moampo sa balatian, no? Tanan generally. Pero ang specific mo na ng giftings. The more ka musunod sa general calling, diha na mo ma-discover nga naa kay personal calling or specific calling. Down, and the hindrance is this, no? Verse 7, for God has not given us the spirit of fear. Mo nang gamay lang ang minister sa church because of fear, no? Gamay lang ang mukumit sa ministry because of fear. Mo na ingon si Jesus Christ, the harvest is plentiful,
but the laborers are few. Okay? Many are called, but few are chosen. Ngano man na? It's because ang Ginoo manghigala wala nag-violate sa will sa tao. Free will is a gift. Ug sa imuhang free will, makita sa Ginoo ang imuhang desisyon para sa iya. So, ang spirit of fear manghigala is isa ni siya nga nagapugong nganong di ta mohimo og lakang. No? Matud pa ni Pastor Tony, 9 years siya before niya gi-overcome ang fear. Okay? Ako 5 years before nako gi-overcome ang fear. Kaya nga naman, labi nagnaka sa comfort zone. Komportable imong life. Pag komportable na imong life, manghigala, daghan na kay kag fear nga. Nagunang kaon sa kay mahitabo sa kuha, basin. No, daghang kay kag basin. Matud pa ni Pastor Roy, no? Daghang kayo siya gikahadlukan. Pero one time sa diyang nag-decide siya, no? Anto mi dito sa iyang church, naka-overcome ra gid siya sa iyang fear. Daghang milagro, no? Naka-experience si Pastor Roy og daghang kayong milagro. So, i-overcome na to ang fear kay matud pa pinakadako ni siya nga hindrance. Matud pa ni Paul kay Timothy, kanang fear ing imong gikahadlukan di na gikan sa Ginoo. Okay? So, nguban siguro sa tuwa, sa last night sa conference na-challenge pug ka, then hinay-hinay, no? Matud pa saying, no, nga pagutumon daw nato ang fear. Nakalimot ko sa katong saying quotes nga akong nabasa nga starve your fear to death para daw ang faith mabuhi sa imong life. Okay? Now, ang scientist, no, naghimo silang experiment. Okay? They believe that fear is just an illusion. Kay ang meaning sa illusion is false belief. Okay? Mo na meaning sa illusion. False belief of fear. Because fear is a product of the thoughts you create. Okay? It is just a feeling that has been created by the mind. Ang ilang experiment, no, ang mga baby gibutang nila sa nursery room nga gilibutan og glass, dayon naay mga scientists nga nagtan-aw sa ilahang experiment, dayon gibuhian nila ang duha ka bitin. Wa gi kahadlok-hadlok ang mga baby, no? Walay kahadlok na, no? Actually sa YouTube nako ni nakuha, no? Na ang mga parents sa palibot, no? Nahadlok pod sila pero gi-assured nga walay poison ang bitin o wala poy ngipon, no? Gidula-dulaan lang sa mga baby. Okay? So, sa dihang nakita nila sa conclusion sa ilang experiment nga nakita nila that fear is just an illusion. According sa maong experiment, duha lang gyud ang default fear sa tao. The fear of heights and the fear of loud noise. Okay? Ang fear of heights, built-in na siya. Kung baga, nagitay, no? Lisod po kaayo, no? Muambak lang tagkalit. No? Nagitay wag fear of heights. Okay? And loud noise. According sa mga scientists, nga ang ubang fear daw nga atong nakuha is learned. Karon ang ginahimo sa yawa, kung tanaw ka sa social media, nagkadaghan ang atong fear. Nagunahon ang tag unsay kauno na tuugma, maputlan tag kurinti, nga ugbot hunaon kita ra may nag-complicate sa kinabuhi, no? Na may libreng sudan ug mugtanom lang gyud ka. Matud pa, gidivert ang atong mind kay naa na ta sa now generation, no? I want it now. Kay naa naman ta sa now nga generation, gibypass na nato ang law of process. Nakalimuta nga ang everything is na nag-operate sa principle manghigala of process. Gikan sa piso hangtod mahimong manok. Pero karon tungod sa chemical, no, ang manok 30 days, ang piso manok na. Pero matukas manok Bisaya na ang yang kalami manghigala kay nag-undergo siya sa law of process. Tungod manghigala sa now generation, daghan ng fear nga na-create. So, tungod sa mga palabas atong ginalantaw, tungod sa social media, that is why in the kingdom of God, daghan mahadlok mo desisyon. Unsa ingon sa Revelation chapter 21 verse 8,
sa mga talawan. Imagine, ang impyerno gibuhatan kanang gitawag nila executive room nga nakasulat dito sa mga talawan. Ang impyerno nanay pinasahi nga room, na special room ang mga talawan. Ngano man na kana word nga talawan, hadlok na mo decide para sa Ginoo. Okay? Hadlok mo mohimog action para sa Ginoo. Pero kabaluta nga ang drugs makadaot pero sulayan. Di ba? Kabaluta ang network na idagag scam pero mo appeal gyud ta. No? Grabe, kabaluta sa mga bisyo, kabaluta nga ang mga effects sa atong gipangsudlan na negative effect, pero kabaluta nga sa Ginoo na positive effect pero di kita mosulay. Muna manghigala nga most of our fear are learned. Na-impart lang sa palibot, gikan lang sa palibot, no? So muna manghigala, daghan hangtod karon talawan mohimog desisyon sa Ginoo. Mahadlok mo appeal sa ministry. Mahadlok mo involved kay basig mapastor ta diha. Ang pastoring manghigala, choice na siya sa Ginoo nana sa Ginoo. So atong i-overcome ning katalaw, no? Daghan pagkaayo gikinahanglan nga minister diri sa church. Nakinahanglan patag Sunday school teacher sa taas. Dul mo kay Sister Emma kung gusto mo join sa ato ang children's ministry, no? Mga dagko ang mga adult diri naadri sila tungod kay naay mga nag-atiman silang anak sa taas, no? Ang uban baby na daghan to nahimong mama dito. So kung gusto mo observe at one time kung musiyar mo saka mo sa taas para makita ninyo daghan tag mga room, aircon ang ilang mga room dito. Ang problema, nagkulang tag ministers. So bago lang ta nag-conference, no? If you want to join, be a part. Ayaw kahadlok, walay mawala sa imo. Gani daghang madugang sa imo, no? So adto mo kay Sister Emma kay aron mahibaluan mo sa mga paagi. So ang atong fear mangigala is matud pa 90% sa imong fear di mahitabo. No? Nahadlok ka kay basig way pang paskwela sa imong anak. Karon ni graduate na imong anak, nahadlok ka sa barkada sa imong anak. Mangigala hangtod na minyo na lang imong anak, nahadlok ka kinsay maminyoan sa imong anak. Mo nang di ka kasimba. Nangapo na lang imong anak mangigala, mingon pag maluoy mong gugos akong apo, matigulang na lang ka, puro kakahadlok. No? Nakahuma na lag eskwela, ang imong gikahadlukan sa imong anak nga di ka eskwela, manghigala, nakagraduate ra gyud gyapon. Pero hangtod karon nahadlok ba gyud gyapon ka. Muna manghigala, overcome na to ng fear. So,